sa edad kong napaka-teenager pa, wala na. Tama na yun. Naranasan ko na lahat and wala na akong dapat pang isipin na ganyan. Puro ano na lang, trabaho. Tapos, yung una yata namatay yung kapatid ko sa probinsya at yung mama ko. Kapag namatay yung mama ko, yung nag-down, may offer nga pala, tapos nag-down sa akin ng 250,000 noong araw. So, nangyari, habang inintay ko yung bangkay ng brother ko, eto yung producer, binabawi ngayon yung in-advance sa akin. Sabi ko naman, kinuha niyo ko gagawin ko yung pelikula, ba't ayaw kong kapera-pera, talaga. Tapos patay pa yung kapatid ko. Actually, dalawang beses nangyari sa akin. Ako kasi yun na yung nawala na ako ng boses, so hindi na ako makapag-show. Nag-stay ako na 8 years na talagang gutom. Kumbaga sa may mga kababayan tayo na mga bait naman. Para kami mga yung kasama ko si Jan. Kung wala si Jan Rendes, kung wala si Jan, wala akong karamay. Kasi yun, kaya ako pinagtatanggol si Jan pagka sinisiraan nila. Kasi di nila kilala si Jan Pero yun lang ang tao na hindi ako iniwanan nung panahon na kailangan ko ng tulong. Sinasabi, boyfriend kasi, hindi ko boyfriend yung tao kasi idadilot-lot yun. Parang anak ko na yun, nagkataon lang na nung nagpo-produce ako ng movie, isa yan sa mga talent namin, mga alas 6 na gabi. Pamilya kami, buong pamilya yan, lalo na pag kumpleto kami. Nag-rosary talaga kami. Everyday yan. Iba talaga pag laki ka sa hirap, yung lahat ng naranasan mo. Nung bata nga ako, nakamulatan din kasi kami yung iniinom namin tubig. Kailangan magigib pa kami dun sa kabilang riles pa yung bahay. So, dala-dala ko yung, alam mo yung lata ng malaking lata na gano'n. Pag wala kami tubig, pupunta ako dun sa isang bahay na kakilala namin. Kasi yun lang ang pwede inumin So, kalahati noon ang liit. Kaya siguro ko hindi na lumaki. Kasi bigat-bigat ng dala-dala ko. Talaga karga-karga ko yun at mag-iigib ako talaga ng tubig. Na pagdating ng gabi, nagtitinda ako ng mga lutong ulam sa palengke. Kasi kapitbahay namin nagluluto ng mga sari-saring ulam, tinitinda ngayon sa palengke. So, sa kagustuhan ko kumita, sasabihin ko sa kanya na, sige mo naman, tutulungan ko ito magtinda. Pag naubusin yung kanya ng mga niluto, bibigyan naman ako ng mga 10 centimos. Sa mama ko, may insidente pa, yung mga ginagawa ko nung araw para lang makatulong na gano'n. Kasi porsigido akong kumita kahit magkano Minsan, ang mama ko sabi gano'n, alas 12 na, di pa tayo kumakain. Gano'n, umutang ka nga doon sa tindahan ng bigas. Sa dami ng utang namin na halos lahat na yata nung nakahilera mga bigasan doon, ayaw na akong pautangin. Finally, mayroon akong, yung pinakahuling nagtitinda ng bigas, napakainin. Sobrang yung tuwa na may nakapagpautang sa akin ng bigas. Nadapa ako ngayon, nilapin ngayon yung bigas doon sa ko na isa-isa may mga, siyempre lupa, yung gano'n. Pagdating sa bahay, siyempre pinalo pa ako ng pagtuunan din niya ng pansin, ang industry. Kasi, nasabi ko na sa NCCA para magkaroon ng parang funding, because ngayon kasi year na, yung mga napanaginipan ko malinaw sa akin, kahit paputol ko doon, may isang nakalibing. Doon sa nakalibing na yun, alam ko, sarili ko, ako yun. May imalaw na batang babae na mahabang buhok, na naka-ribbon, kulay puti, naka-medyas, ako pa rin yun. Doon sa dalawang yun, may nagmamasid. Kung sa nakamasid sa kanila, ako pa rin. Pinalok sa akin yung hinala. Ang napanaginipan ko, parang di ba sa simbahan, ito yung altar, tapos may mga santo-santo sa ganito. So, doon ako sa may cross, yung gano'n, nakagalis mo unti-unti, umiiti siya habang binubuka yung kamay niya. Ang dami-dami niyang sinabi, pero isa lang natandaan ko. Ipaalam sa mga tao na huwag makakalimot magrosaryo at makakaligtas sa anumang problema.
kung ano mang gusto. Yun lang. Kaya lang, nung iniisip ko, ikikwento ko sa ganito. Baka naman walang maniwala sa akin at baka imbis na maniwala, isipin nila ganun ako. Kaya hindi ko makikwento-kwento, ngayon ko lang nakikwento kasi dapat lang ikwento. Kung may maniwala, salamat. Hindi pa rin ako. Yun ang hindi ko pa rin makakalimutan sa buong buhay ko. Yung inipangunawa, pag-iintindi sa lahat ng bagay ng kamalian na nagagawa ko. Minamahal ko kayo sa ganun dahil kayo lang po ang mga tao na sa akin na nakakaunawa. Masama, hindi masama ang ginagawa ko o may pagkakamali ako o may mga insidente na nalalaman ninyo na hindi maganda para sa akin. Naintindihan niyo pa rin ako at pinapangaralan niyo ako. Kung kinakailangan pangaralan ako, yun ang hindi ko makakalimutan. I love you.